So, yun na nga, hello guys and welcome sa panibagong video. So, as you can see, nandito ako ngayon sa gubat. So, malapit lang to guys sa amin. Dahil because today is May 1, Friday at walang trabaho. So, naisipan ko na maglakad-lakad dahil hindi din naman ako makapunta sa sentro ng Como dahil walang bus ngayon na nagbabiyahe kasi nga holiday ng mga nagtatrabaho, Labor Day. So dito lang ako guys naglakad-lakad sa gubat, malapit kung saan ako nakatira. As you can see, merong ilog dyan sa baba. At kung subscriber ka, nakita mo na din naman siguro na dati is dumaan na din ako dito nung pumunta ako sa isang castle na malapit din sa kung saan ako nakatira guys. As you can see, mga kahoy lang yung bridge dito, gawa sa kahoy dahil nga nasa loob tayo ng maliit na gubat. And yung baba pala nito guys is Piome o river, pero tuyo na siya at puro na kabatuhan. As you can see, may mga tao din naglalakad-lakad, hindi lamang ako. At dahan-dahan tayo guys kasi pababa. Ayan o. So ito yung ginagawa ko dito guys minsan pag free time ako, dahil wala din naman gagawin sa bahay. Ayoko yung puro cellphone lang. Tsaka yan, may kani akong nakikita. Mabait naman yung aso guys. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. So ayun, hindi lamang ako yung naglalakad-lakad dito guys. Marami ding mga tao. Usually mga malapit lang din naman nakatira yan dito. So usually ito kasi guys yung mga palipas oras ng mga Italian, yung paglalakad-lakad ganyan. At ito na, nasa baba na tayo. Isa pala itong Piume guys o river, pero siya ay natuyo na. And as you can see, may mga tao naglalakad. Piume ito ng Serenza, pero wala na siyang tubig. Puro bato na lang kung makikita dito. So pagpatuloy natin guys, as you can see, may mga tao din, hindi lang ako naglalakad. So hindi ko na papakita yung river na yan na wala din naman ng tubig dahil napakita ko na yan sa mga nakaraan kong vlog. So ayan, sabi ng senyora na tinitirhan ko dati, kahit noon pa man daw, is hindi naman ganoon talaga ka dami yung tubig sa ilog na ito, o sapa ba? Basta yung tawag nila dito, Fiume, it means river. But pag tinitingnan ko, parang sapa lang to sa atin. Medyo nakakahingal guys kasi paakyat na tayo. At magandang maglakad-lakad dito guys kasi presko. Yun lang, hindi mo talaga may insect bites na tawag dyan, repellent lotion, kasi nga maraming lamok. So ayan guys, so as you can see, ang ganda dito. Ayan na, doon tayo kanina galing. So paakyat tayo. Medyo nakakahingal din pero hindi naman ganon kapagod. And the worst thing is,
nakalimutan kong magdala ng tubig. Yun lang, pero guys, malapit lang naman to sa tinitirhan ko. So yung lakaran na to, siguro more or less 1 hour lamang. So at ito nga guys, so kakaakyat ko lang dito sa taas, of course, at paano naman ako aakyat. At medyo nakakahingal siya, no? At ito guys, ang kinagustuhan ko sa lugar na to, kung bakit ako dito lagi, kasi nga tahimik. Yun nga, fresh yung hangin dito. Kasi maganda din naman pumunta sa Kumu, kaso nga lang sa mga ganitong time na holiday, isiksikan talaga yung mga tao doon. Siyempre, tourist spot yun. So kaya pag gusto kong gumala na parang peaceful, so dito ako lagi guys, kasi nga, tahimik, parang tranquilo o peace yung mind ko pag nandito ako. Parang wala akong iniisip, ini-enjoy ko lang yung paligid, yung nature. But guys, ang Bosco na to o forest is nasa malapit din sa sentro ng Como, pero ito ay parang probinsya na. Kaya ito yung maganda dito guys sa Italy, is meron pa silang mga ganitong pinipreserve na mga lugar para yung mga tao dito is meron pang mapupuntahan, magagalaan na tahimik. At guys, hindi naman delikado yung lugar na to, kasi marami din namang taong nadaan dito at safe naman. So maganda talaga guys dito. Maray kang naririnig na parang lumilipad na bubuyog. Huwag lang sana tayong makagat. At ganda talaga guys ng lugar. Ayan. Ito lang yung daan na dinadaanan ko lagi, pero marami pa daw itong pwedeng lusutan, pero ayaw kong mag-risk kasi baka mawala na, mahirap. At mamaya yung lusot ng dadaanan ko pa uwi is highway na, gilid na ng kalsada. Ayan, so part pa rin ng river or ilog yung nasa baba niyan guys. Hanggang doon yan kanina, pero parang hindi na gaano makita tayo kung bumaba. Mahirap na, baka mahulog tayo, di ba? So ayan, as you can see, ayan yung baba niyan. I don't know kung maririnig nyo guys kung gaano kaganda dito yung huni ng mga ibon, mga bubuyog. Yan. Diba guys? Ang ganda ng ganitong lugar. But the thing is, hindi naman talaga guys yung yung tipong person na mahilig talaga maglakad-lakad sa bundok. Dito lang. Kasi ito yung alam ko, at mas prefer ko kasi guys yung dagat. Alam nyo naman, taong Capiz tayo, Roxas City, at malapit tayo sa dagat, kaya mas prefer ko sa tabing dagat. So ngayon napunta lang ako dito kasi ito yung magandang galaan na malapit kung saan ako nakatira, at parang malayo nga sa syudad yung vibe. So as you can see, part pa yan guys ng river, pero wala ng tubig, tuyo na siya. Sana guys sa Pilipinas meron din ng mga ganito, ano, yung paglalakaran ng mga tao, hindi delikado. Ayan, para at least pag free yung mga tao, pwede silang maglakad-lakad. Yan, kagaya nito. But yun naman talaga sa mga city na nagdi-develop,
kukunti na lang yung mga forest na natitira. So ito na. Ayan. So may dadaanan ulit tayong tulay, pero walang tubig yung ibaba. So para may madaanan lang yung mga tao. Ayan guys, as you can see, maganda talaga yung lugar na to. At yung huni ng mga ibon. So guys, ito pala yung tulay. Ayan. And this is the view pag nandito ka sa itaas ng tulay na to. Parang medyo sira-sira na siya guys, pero pwede pa naman. And naririnig nyo siguro yung tunog ng kampana. So kung saan yung simbahan na yan guys, is doon din ako nakatira, kaya malapit lang, as you can hear. Naririnig nyo pa. Ayan. So pakinggan natin yung tunog guys. So it's 3 o'clock na pala guys. So yung tunog na yan is trivia na din dito sa Italy. Yung uri ng tunog na yan is kung merong namatay. So tika lang, ayusin ko lang kasi di ko makita. So bali ngayon is Friday. So natunog yung kampana na yan guys, na parang may namatay. It is because, di ba, pag ikaw ay Catholic, Friday, di ba, namatay, sabi sa Bible, si Jesus Christ, at namatay siya ng alas 3. Kaya yan, yung kampana na yan, malapit kung saan ako nakatira, is natunog tuwing alas 3 ng Biyernes, alas 3 ng hapon. Or kung merong namatay sa lugar na yon, at aabisuhan nila o inform nila yung church, yan, magtutunog yung simbahan ng ganyang tunog ng kampana. Guys, pakinggan nyo, ang ganda talaga ng tunog ng nature. Yun na rin, parang maraming bubuyog na iwan, pero wala naman akong makita. Siguro ganyan talaga yung nature guys. Ayan. So ngayon magpapatuloy tayo sa paglalakad. Mahaba-haba yung video na to ngayon siguro. So as much as possible gusto kong gumawa ng video na raw at hindi edited, walang background music. So i-try ko lang kung maganda ang kalalabasan nito guys. So ito yung buhay Italia. So ako kasi guys malayo sa community ng mga Filipino, kaya usually pag day off ko dito lang din naman ako naggagala-gala. Kasi nga pagod na din sa trabaho. So kung igagala ko pa, parang wala nang time para makapagpahinga. Kaya minsan mas pinili ko na nasa bahay na lang pag day off kumpara na igala ko, kasi nakakapagod din naman sa trabaho. Yes, may computer akong hinahawakan, pero kailangan din ng physical strength sa trabaho, kaya as much as possible pag walang trabaho mas gugustuhin ko sa bahay na lang. At napunta naman ako ng Como sentro pag magpapadala ko ng pera sa bahay. So as you can see guys, ayan, or you can hear my motor kasi malapit din naman ito sa kalsada.
Iba talaga guys ang tunog ng nature. Yun nga lang, hindi talaga ako yung mountain person. Kaya dito lang yung pinili ko. Parang mga nagyayaya sa akin ng mga kakilala kong Italiano na ganyan maglalakad-lakad sa bundok. May kotse naman papunta, pero kasi minsan tinatamad ako. At dahil nga linggo lamang yung pahinga o Sabado-Linggo, tapos igagala ko pa Lunes hanggang Biyernes yung trabaho, kaya parang walang pahinga. Kaya mas prefer ko na sa bahay o maglakad-lakad sa mga lugar na malapit kung saan ako nakatira, kagaya nito. At ito na guys, na yung end ng part ng forest. Itong daan to is papunta na to sa highway at sa castle ng Karimate. Napuntahan ko na yun dati sa vlog ko din, pero hindi na ako pupunta kasi hindi naman siya yung castle na pwedeng pasukan ng mga tao, tourist, kasi privatized. Parang ginawa dating hotel pero nagsara. Ngayon narinig ko nire-renovate na naman para gawing restaurant, I don't know. Kaya di na ako pupunta doon. Kaya dito lang ako sa forest malapit kung saan ako nakatira. So as you can see, hindi lang ako yung nandito, may natakbo din. Kasi nga guys, magandang mag-jog din dito sa lugar na to kasi nga tahimik, peaceful. So ayan si ate sa likuran ko. So sim kami ng direksyon na pupuntahan. So as you can see guys, hindi lang naman ako yung naglalakad dito. So dumaan na din naman ako dito isang beses, but nakalimutan ko na nga yung daan. Buti na lang may mga taong nadaan dito ngayon. Kaya buongiorno. Kaya susubukan ko kung alam ko pa yung daan. Hindi ko lang alam kung ito yun o doon. But for now, we're going to follow kung saan napunta yung mga tao. At guys, as you can see, ang ganda talaga lang lugar nila dito. Ayan o, nature. Kahit sabihin na nasa city o malapit sa city, is tahimik pa rin dito. Kaya ako mas gusto kong tumira sa mga ganitong klaseng lugar dito kasi nga tahimik, lalo na pag gabi. Before nakatira ako sa center ng Como, doon sa pinsan ko, before ako lumipat dito sa tinitirhan ko ngayon. But tabi mismo ng daan yung bahay. So maganda nga siya kasi nga malapit sa lahat, sa bus station, sa train station. But sa gabi nga lang, dahil highway, maingay, especially yung mga motor. Also din naman kasi dito yung mga motor na malalakas yung muffler. At maliban doon yung mga ambulance at police car na laging nadaan at nagwawangwang kahit madaling araw. So kaya mas prefer ko yung manirahan sa probinsya compared sa city. At maliban doon is hindi ganon kamahal yung rent sa outside city compared sa city. At of course yung advantage ko is hindi ako nagbabayad ng rent kasi nga pinapatira lang ako ng
pinagtatrabahuan ko dati. So yun din ang pinakagusto ko kasi nga libre lahat, di ba? Mas maganda na yon na nasa probinsya na at libre din ang tirahan. Pero nagsishare din naman ako guys, hindi naman libre lahat. So ayusin ko lang yung camera natin para mataas, ganyan. So hindi naman lahat libre. Ako yung nagbabayad ng internet dahil ako na din naman yung nag-volunteer, hindi din naman niya ako sinabihan na magbayad. Ciao bello. Ha visto Sì, ho fatto un video. vuol fare il video lui. Dai, Ciao bello. Buona giornata. Ciao. So guys, as you can see kung gaano kabait yung mga Italiano. Hindi ko naman yun kakilala. Pero yun, parang ganyan dito guys. Ganyan kabait ang mga Italiano. Kahit hindi mo kakilala is nakikipagkwentuhan. And guys, merong bench dito. Iyan. So halimbawa pag tinatamad o napapagod pala, I mean, na maglakad-lakad is yan, upo-upo lang dito. Makinig sa sound ng nature. Kaya maganda talaga dito guys. So ayan, may naglalakad na naman. Buongiorno. No. Ayan guys. So dati dumaan ako dyan. So subukan ko dumaan dyan uli. Kasi yung daan na to guys pataas is palabas na yan ng highway. So ngayon, upo-upo muna tayo. Pahinga konti bago tayo mag-continue sa ating paglalakad. So ayun. So ito pala guys ang pangalan ng parko. Wait. So ito ang pangalan ng park na ito guys. At ito yung mga makikita dito. But it's written in Italy. Parco della Gruane e della Brugheria Briante. Excuse me. Nabahing. So yan guys. At yan yung, hindi ko alam kung yan yung mapa dito. Yes, ito yan guys. Dito ako nakatira sa lugar na to. Ayan. At yung boss ko siguro dito. Yan. Ito yung kastelo na sinasabi ko, yung castle na privatized na ngayon. Ayan. At hindi ka naman maliligaw dito guys. Kasi may mga signage naman kung saan papunta. Ito sa kanto. Ito yung lugar kung saan ako nag-aabang ng bus papuntang Como. At ito nga, ayan, as you can see, Castello di Carimate. Ayan. 0.350 meters. Ayan, doon papunta ang Castello or Castle. At ito naman, yung araw na ito papunta sa isang lugar na Montesolaro. At dito tayo guys, dadaan palusot doon sa highway kung saan ako nakatira. So ito naman guys, hindi ito or hindi ka dito mawawala. As you can see, yung Villa Ferrante. Malapit siya kung saan ako nakatira at syempre doon tayo. So may party naman ditong maganda guys. As you can see, siguro nakikita nyo sa likod, pwede din naman magbike. Ayun, sa likuran may nagbabike guys. Dati nadaan din ako dito pag nagbabike ako, pero nahirapan ako paakyat mula doon sa river. At dito din kasi guys may ayan, may madadaan din naman dito part din ulit ng river na natuyo na. Ayan. So nature tripping tayo ngayon.
Yes, as you can see, Villa Ferrante. I don't know kung nakikita nyo. Ayan, yung Villa Ferrante na yan is ginawa na ngayong tawag dito, public library ng Figiano Serenza, pero dati ang story daw niyan, yan ay pagmamay-ari ng isa sa pinakamayamang pamilya dito. So of course, dahil siguro sa katagalan, hindi na nila na-maintain, kaya kinuha na ng government or komune. Siguro wala din naman ganong budget na. Ayan guys, ulit yung river sa baba. Pero hindi tayo dadaan dyan. Dahil public na tayo ng bahay. At yung lusot nito is highway na. Kaya lakad-lakad. So nakasalubong ko na naman. Ito yung mga taong nakasalubong ko rin kanina na may asong kasama guys. Dito din sila. Ciao. Ciao. Yan. Yan. Kung naalala niyo, sila yung nakasalubong ko din kanina nung pababa ako doon sa Toyong River. At yun, nakasalubong ko din naman sila dito. So ito lang guys, pastime ng mga tao dito sa lugar na to kung saan ako nakatira is maglakad-lakad. Nature is the best. Yun, magmumontage na lang tayo. So parang mas maganda pala yung anggulo na ganito guys. Sana ginanito ko na kanina para mahaba. Ayan. So nag-beep na yung cellphone, yung orasan ko kung ilang steps na yung nagawa ko guys. So medyo malapit na tayo lumabas. So mag-alas 3 19 na or 19. So palabas na tayo siguro. Pumunta din ako dito guys, kaso hindi ko na maalala kung saan yung daan na ito. Sana huwag tayong mawala. So sundan lang natin yung araw. So nakasulat pa rin dito. Ayan. Ang Villa Ferrante. Of course dito tayo, hindi tayo magre-rest doon sa baba. Kasi mahirap na. Baka mawala tayo. So parang tama nga guys. Parang dito ako dumaan nung nakaraang punta ko dito, pero matagal na yun guys. It's been like a year na siguro bago ako nakabalik dito. Dahil nga walang magawa ngayon sa bahay dahil holiday, walang bus. Sarado ang mga negosyo. Kaya naisipan ko na lang na maglakad-lakad at mag-vlog na din. Kaya ayan, kahit tanghaling tapat dito guys, alas 3:20 ng hapon is may nagja-jogging. As you can see, medyo mahangin at malilim dito, kaya maraming taong naglalakad-lakad dito. Hindi naman guys delikado kasi may mga tao din naman na naglalakad-lakad dito at hindi naman ganon kataas ang crime rate sa lugar na to. At yun nga, may aso. May maliit na aso guys. Oh, grazie mille. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao. So at ito na nga guys, nakalabas tayo ng bosco or forest at papunta na tayo ng highway. So ito guys, mga tanim na wet. Yan, as you can see. At yung agricultural nila pala dito guys during summer is mais
At ito yung product nilang wet ginagawang flour o di kaya tinapay. I hope na hindi ako naliligaw. So dito ako dumaan dati sa loob nito palabas sa daanan ito. So tama ako guys, hindi ako nagkakamali kasi nung dumaan ako doon at yung part na to is papunta na ng highway ng Figeno Serenza, kaya nasa tamang lugar tayo, nasa maling tao nga lang. Joke lang, humuhugot tayo guys, hugot-hugot din minsan ano. At least kahit pa paano is nakapaglakad-lakad tayo ng more or less 1 hour. Tama nga guys, ito na nga yun. I'm in the right place. Tama na nga, ito nga. At may mga bahay na din dito sa labas, mga condominium. Dito pala nakatira siguro yung kakilala ko na may-ari ng negosyo sa part na to. Ayan, tama nga. Buongiorno. So ito nga guys, ayan, nakalabas na tayo ng forest. Siguro sige Manong mangunguha yun ng mga mushroom. Iwan ko ba kung season ngayon ng mushroom. Yun, nakalabas na tayo guys. Ayan, so kahit nasa highway na tayo is tahimik pa rin dito. Yan, may mga yan, may ilang bahay dito. Ayan, as you can see, lakad-lakad. Yung may nagba-barbecue doon. So ayan guys, highway na. At yung bahay ko doon sa taas na yon. Kaya pauwi na tayo. Maglilinis pa tayo ng bahay. Ciao! So guys, as you can see, even hindi ko kakilala yun is nabati. Ganyan talaga guys sa mga Italiano. Akala lang iba is mga suplado kasi pag hindi mo sila nakilala, at minsan nahihiya din naman ang mga yan, kaya pag nakasalubong kayo ng Italiano is mag-ciao lang kayo at sasagot din naman ng mga yan. Hindi naman yan mga suplado or suplada, mukha lang. Buongiorno. Buongiorno. So ayan, pauwi na tayo. Ayan guys, highway na tayo, kaya sa gilid na pauwi na. At yung tinitirhan ko guys is doon sa part na yun, sa taas na yun. Makikita tayo kung saan yung may crane. Yan doon banda. Kaya ngayon tiis tayo sa init dahil tayo ay nasa highway. At yung part na to pala guys is taniman din to ng mga mais. Ayan, as you can see, highway na. So nakita nyo na din naman siguro, may vlog ako dito around 2 years ago siguro, na naglakad ako from Kanto pa uwi kasi nga walang bus, kaya nilakad ko from Kanto. Ayun, kakilala ko yung guys, si Marco, yung kakilala ko may negosyo at dito yan nakatira. So mababait sila dito guys. Yung sinasabi ko kanina, yung dinaanan ko na bahay na kakilala ko is diyan si Marco. Yan, papasok doon. At maliban sa forest na dinaanan ko is may bukas palang negosyo ngayon dito guys, tindahan ng mga second hand. Ayan, as you can see, napunta na din ako dyan noong nakaraan, nakapag vlog na din ako, pero around 2 years ago na siguro yun.
Bala ko din namang pumunta pero ewan ko, wala din naman akong bibilhin. Ayan guys, Mercatopoli. Ayan, yung pangalan ng negosyo. Mga binibenta nila mga second hand. Marami ka makikita dyan sa loob. Damit, sapatos, mga figurine, gamit sa bahay, ref, sofa, lahat makikita mo dyan. At halimbawa may mga gamit ka na ayaw mo nang gamitin at gusto mong ibenta, excuse me, pwede mo yung dalhin doon sa kanila at papatungan lang nila, kukuha lang sila ng porsyento sa gamit na gusto mong ibenta. At guys, hanggang dito na lang, malapit na din naman ako sa bahay na. Dito ko natatapusin yung video ko na to at palubat na din ako. Guys, maraming salamat kung nakaabot ka sa part na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel is mag-subscribe ka na. At i-hit mo din yung notification bell para lagi kang updated pag mayroong bagong video. At kung nagustuhan mo is i-like at i-share mo na din. At yun, kung meron kang komento is mag-comment ka lang dyan kung meron kang mga katanungan. At guys, hanggang dito na lang. At of course, kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ciao, ciao. At guys, pahabol pala yung baba pala nito. Is part pa yan ng river kung saan ako dumaan kanina pero wala na ding tubig.